Isang pagkakamali ng mga baguhang negosyante, Part 1. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring content creator dito sa Davao del Sur. At ngayong araw na to mga boss ay nandito pala tayo sa ating salon dito sa Kidapawan branch sapagkat nag-ikot tayo ngayon mga boss Malapit na kasi ating anniversary. So ngayon ang topic natin, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga kadalasang pagkakamali ng mga baguhang negosyante. Kung isa ka ring baguhang negosyante mga boss, panoorin mo at tapusin mo ang video na to. Sigurado marami kang matututunan dito. Kaya tara, let's go. Kwento ko lang mga boss yung salon pala namin dito sa Kidapawan ang Zell Salon, nag-start to noong February 2023. So February 28, 2023. Mag-iisang taon na siya ngayong February din mismo, di ba? So kwento ko lang mga boss nung nag-start ang aming salon, so may prinsipyo kasi kaming pinaniniwalaan na start on what you have, mag-umpisa ka kung anong meron ka, kung anong meron dyan sa bahay nyo, sa buhay mo ngayon, yan na yon. So, kilos na, trabaho na agad. So, ngayon mga boss yung salon namin ay mag-iisang taon na. Alam nyo ba na yung salon namin dito sa Kidapawan branch ay nag-start kung anong meron? So, naalala ko pa noon yung salon namin is hindi talaga ganun ka-disenteng tingnan. Yung signage niya, ako yung may gawa. Ganun siya ka kasi testing pa lang mga bossin. Kumbaga nagta-try pa lang yung business na yon, sinubukan pa lang namin kasi yung branch namin ay nasa Digos talaga. So ngayong anong taong yon sinubukan namin ipwesto to dito. So di ba? So ginawa namin kung ano lang yung meron kaming parang 3 upuan yata noon o 4 na upuan, second hand na shampoo bowl, yun yung gamit namin, at second hand na sofa, yung upuan mismo. Naalala ko yon, yung lumang upuan ng dating salon na inassume namin, at meron pang lumang 2 salon chair na nagamit rin namin sa pag-assume namin sa dating salon. So bakit yun yung ginagamit namin? Bakit hindi kami umutang? Bakit hindi kami naghanap ng pera, malaking pera, bultuhan para igastos, para pampaganda dito sa ginawa naming negosyo? Kasi nga mga boss kailangan nating mag-umpisa kung anong meron tayo. Testing pa lang naman to Tinesting lang namin yung market dito sa Kidapawan. Sinubukan namin. At mga boss, gumana. Gumana, syempre gumana. At bakit ko nasabing gumana? Ngayon mga boss, mag-1 year na yung salon namin at ngayon lang kami nakapag-renovate. Ngayon lang ng buwan na to, buwan ng February. Ngayon lang namin ginawa yung renovation. Kasi mga boss, nung sinubukan namin to, gumana siya. Hindi naman sa kumita, pero may perang pumasok. Hindi naman ganun kalaki, pero may pera talaga. Ibig sabihin, may market, may possibility, may posibilidad, malaking tsansa. So, yun na nga, pinaganda na namin ang aming salon ngayon. Kasi, kwento ko na lang din sa inyo, biktima rin ako ng ganyan yung kayabangan sa pwesto, yung unang-unang salang mo, tira agad, yan na agad yung pwesto mo, gusto mo maganda agad. Taong 2017 yun una kong business, una kong negosyo, pangmalakasang business. Alam nyo kung ano? Hindi nyo mahulaan? Sari-sari store business. Yan yung pinakauna kong negosyo, ang sari-sari store business. At ang laki ng kinastos ko sa renovation na yan. Unang-una, pinaganda ko yung labas, di ba? Tapos, ang problema nun, yung wall niya butas-butas kasi plywood yon, tapos yung kisam niya is butas-butas rin, plywood rin yon. Ang ginawa ko, pinarenovate ko agad, pininturahan ko, at hindi lang pintura, nilagyan ko ng masilya. Talagang ginastusan ko ng mahigit 20 to 30,000 yung ginastos ko sa renovation na yon. Di ba kung ganong katangahan yung ginawa ko? Oo, nakakatawa yon, pero first time ko yung magnegosyo First time ko yun. Kaya akala ko kasi dati, maling mga
pinaniniwalaan din nating mga bagong startup business, bagong negosyante kasi akala natin pag maganda yung pwesto, maganda yung ambience, dudumugin ng tao. Maraming mga biktima rin ng mga ganyan, lalo na yung mga baguhang negosyante, di ba? Tayo mga biktima ng mga ganyan. Akala natin na pag nagbukas ka ng negosyo, halimbawa coffee shop, dapat maganda talaga yung setup, talagang maganda yung dating. Nakalimutan natin na dapat unahin natin palupitin, pagandahin, pabangisin, dapat solid yung customer. Ay hindi, pagandahin yung dapat solid yung produkto natin, 'di ba? Dapat yun yung inuna natin, dapat malupit mo na yung produkto. Hindi yung ang pinaglalaban mo lang, pinagmayabang mo lang yung ganda ng setup nyo, ganda ng interior nyo, ganda ng panlabas nyo. Yun, kumain yung customer isang beses. Bumalik ba? Hindi, di ba? Kasi sinubukan ka lang. Kasi maganda yung setup mo. Ngayon, dito sa salon namin, 1 year na yung salon namin, Kidapawan branch, at alam nyo ba, noong una pa lang, tinaasan agad namin yung presyo. Oo, maraming nagrereklamo, natatawa nga ako Sabi pa nung customer sa amin ba't ang mahal ng singil nyo? Ang pangit ng salon nyo. Sinabihan kami ng ganon. Pero wala kaming pake. Ma'am, pumunta ka dito kasi magpaganda ka sa aming serbisyo. 'Di ba? Gusto mo yung serbisyo namin dahil quality, di kalidad, safe na safe yung buhok nyo. 'Di ba? Yan yung pinunta nila dito. At ngayon naman mga boss, pambawi ko sa kanila, pambalik ko sa kanila dahil naniniwala sila sa serbisyo natin, 'di ba? Bilang pasasalamat, eto na yung pagkakataon na pagandahin yung pwesto. Kasi napatunayan mo na may benta talaga. Ngayon, kung gumastos ako ng 500,000, nangutang ako sa loob ng 1 taon, malamang hindi ko pa nabayaran yon at nasarado pa tong business ko dahil inuna ko yung pagpapaganda na wala namang kwenta, 'di ba? Inuna ko yung panlabas na anyo, inuna ko yung interior ko. Ngayon, paano pag walang benta? Ano ibabayad ko doon sa inutang ko, 'di ba? At magsasara yung negosyo ko. Maapektuhan pa yung 1 kong branch, 2 kong branch sa Digos kasi sila yung sasalo ng sakripisyong pangtapal dito sa ginawa kong loan. So ganun talaga yung mga kadalasang pagkakamali ng mga baguhang negosyante. Bakit ko nga ba to pinapaliwanag sa inyo? Sinasabi sa inyo kasi mga boss, napakasakit. Alam mo nyo ba pag mag-start ka ng business, una mong negosyo, pangalawa mong negosyo, hindi mo yan makakalimutan. At tayo, mga optimistic na tao, talagang positive tayo, uutang ka para lang mapaganda yung pwesto mo, laking problema Laking problema. Maraming problema. Paano pag hindi gumana? Parehas doon sa sari-sari store business ko, ginastosan ko na siya ng 30,000 renovation. Ang laki ng expenses na yon sa mga panahong yon. Di ba? Anong nangyari? Hindi siya gumana. Nalugi. Yung natira, yung utang na lang, di ba? Ganon kasaklap ang unang pagnenegosyo. Kaya ngayon mga boss, bilang matagal na rin yung experience ko sa pagnenegosyo. Mga 9 years na po ako sa business. So ngayon, eto naman, paliwanag ko sa inyo. Gusto kong ibahagi sa inyo yung mga karanasan na dapat hindi nyo na mapagdaanan para shortcut ba, kumbaga. Di ba? Sayang naman din kasi kung yung perang pang bili nyo ng produkto o gamit sa ibang bagay, pambayad sa renta, kung gagastusin nyo lang sa pagpapaganda ng pwestong, hindi ka naman sigurado na yan ay gagana. So, gamitin mo lang sa ibang bagay. Magagamit mo pa. Isa sa pinaniwalaan ko talaga mga boss, ang pagnenegosyo ay para siyang pag-aaral, Para siyang pag-aaral na dapat araw-araw kang matuto. Matuto ka sa pagkamali mo. Kung nalugi ka, dapat may mga bagay kang matututunan dyan. Dapat lang. Hindi yung nalugi ka lang nang wala kang alam. Luging-lugi ka talaga nun. Ang pagnenegosyo ay hindi madali. Mahirap. 9 years na ako sa business at sa awa ng Diyos,
survive naman. Oo, ganyan siya kahirap, ganyan siya kasakit sa ulo, pero ang pinakamasayang parte ng buhay pag ninegosyo, alam niyo ba kung ano? Hindi yung kumita ka. Oo. Tama, tama. Yung kumita ka kasama na yon. Pero hindi talaga yon yung pinaka masayang parte. Alam mo ba kung ano? Yung nakapagbigay ka ng trabaho sa mga empleyado mo. 'Di ba? Nakapagbigay ka ng hanap buhay nila. Yan yung pinakamasayang parte. Hindi ka nakasama sa mga naghahanap ng trabaho. Ikaw na yung sumulusyon ngayon sa kulang ng trabaho dito sa Pilipinas. Ganyan siya ka sarap sa pakiramdam. 'Di ba? Nga lang magastos. Lalo na pag bibigay ka ng bonus, ng maraming benefits. Oh. Basta kasama talaga yon. Ang kalaban kasi natin sa mga small business owners, mga nag-uumpisa pa lang, yung optimistic natin yun. Yung pag-iisip natin na positive. Pag ginawa ko to, positive to. Pag pinaganda ko yung pwesto ko, dadami yung customer, dadagsa. Kailangan galingan ko sa pagpaganda ng interior, sa panlabas. Kailangan malaking signage agad. Hindi naman gumana. O ayun, anong nangyari? Nga, sarado yung business mo. Advantage na lang sa akin mga boss kasi yung pag-start ko kasi ng business is yung asawa ko is nasa salon. So may pera talaga kaming susunugin na kayang magpatuloy ng business ko kahit hindi siya kumikita. Pero ayun, nagsawa na rin ako, sinarado ko na. So yan lang mga boss, no? Sa mga nag-start mag-business dyan, wag niyong unahin yung walang kwentang bagay, no? Mag-focus kayo sa pagpapaganda, pagpapalupit ng produkto nyo o serbisyo nyo. Lahat ng pera nyo, lahat ng oras nyo, i-focus nyo doon para pumasok yung benta. Kasi kahit gaano kaganda yung lugar nyo, yung pwesto nyo, kung wala rin namang benta, wala ring kwenta, di ba? Tataob ka rin. Oh. At yan lang muna for today's video mga boss, no? Kasi papasok pa ako dito sa loob ng salon namin. Magpipintura tayo ngayon, tuloy natin yung ginawang renovation. At yun nga pala, nabanggit ko yung anniversary natin, nalapit na February 28, pero ngayon is available na siya. Whole month of February po, ginawa naming up to 40% discount para pasasalamat namin sa aming mga diehard customer ng Kinapawan. At yan lang muna for today's video mga boss, no? Ako si Jeff Singh, nagsasabing kumbati, perme. At huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Bye bye! Trabaho talaga ang pagnenegosyo. Bye! Trabaho pa tayo.